Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Muling nagpapaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa ilang city bus operators na magsumite ng listahan ng kanilang mga driver para sa fuel subsidy program. Hinihikayat ng LTFRB ang mga nasabing operator na sumunod sa itinakdang reporting requirement at isumite ang kompletong listahan ng kanilang mga driver. Kabilang na ang petsa ng kanilang kapanganakan, address, license number at company name. Ipadala lamang ang nasabing listahan sa email address na fspltfrb@gmail.com nang hindi lalampas sa alas 12 ng tanghali bukas, April 23. Kung hindi makakapag-comply, mapipilitan ng LTFRB na maglabas ng notice to explain upang ipaliwanag kung bakit hindi dapat masuspindi o mabawi ang kanilang prangkisa. Gitna ng ahensya, mahalaga ang listahang ito upang makapagbigay sila ng kinakailangang tulong at suporta sa mga city bus driver. Hataw Balita ngayon. Sa kaugnay na balita na ipagkaloob na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa ilang transport entities ang tulong pinansyal sa ilalim ng Fuel Subsidy Program ng Department of Transportation. Kabilang sa mga nakatanggap ng tulong ang Cardona Binangonan Transport Service Cooperative, Morning Glory PUB Transport Service at Rizal Transport Multipurpose Cooperative. Labis ang pasasalamat ng mga ito sa nila'y patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga transport stakeholders upang masiguro ang tuloy-tuloy na operasyon ng mga PUB sa bansa sa gitna ng nararanasang krisis dahil sa sobrang taas ng presyo ng langis. Hataw Balita ngayon. Sa kabila ng mahigit 20 pisong rollback sa diesel kahapon, dismayado pa rin ang ilang transport group sa bansa. Anila hindi sila kontento sa ibinaba ng presyo ng petrolyo at dapat ay mas malaki pa ang ginawang rollback para maramdaman ng mga tsuper. Hindi kami kontento dito, mali ang kwentasa. Bakit sir? Ano pong tingin nyo? Ang tingin natin na dapat nasa 75 pesos ang rollback ngayon. Halos 50 pesos dapat ang rollback ngayong araw na to. Daan ng piston o gitama ni Modi Floranda ng piston, maliit ang rollback kumpara sa matinding taas ng presyo sa mga nakaraang buwan. Bagamat bahagyang nakatulong ang rollback, aminado mga driver na nananatiling mataas ang gastos at kakaunti pa rin ang kanilang kita. Dahil dito, naghahanda ang mga transport group ng kilos protesta sa darating na Labor Day sa May 1 upang igiit ang mas malaking bawas presyo sa langis. Dapat mas malaki kasi una, yung ginagamit natin ngayon ay nabili yan ng mas mababang ratio. Halos umaabot lamang ng 69 per barrel. Kaya walang dahilan ng mga oil company na magtaas dapat. Na dapat ito yung inabat ng Department of Energy at ng gobyerno. Dapat hindi pinayagan yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, sa gitna ng isinasagawang transport strike ng ilang mga grupo, ipinababati ng Office of the Vice President na extended ang oras ng biyahe ng OVP, libreng sakay bus sa Metro Manila. Nagsimula ang extension kahapon, April 21 at tatagal hanggang bukas, April 23. Dinagdagan ng OBP na 1 oras ang biyahe ng kanilang libreng sakay bus. Dahil dito, babiyahe mamaya at bukas ang OBP bus ng 5 a.m. to 10 p.m. Gayon din ng 5 p.m. to 10 p.m. Ayon sa OVP, ito ay upang maserbisyuhan ang mga manggagawa at estudyante na apektado ng pagbiyahe dahil sa transport strike. Hataw Balita ngayon. Magpapatupad ang Department of Agriculture ng secure identification at color-coded stickers para sa mga accredited na agricultural trackers. Ayon sa ahensya, ito ay para sa mas maayos na pag-avail ng mga programa at subsidy ng pamahalaan lalo na sa mga transporter. May humahataw na balita si Mia Alonso.
Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng truck identifiers sa lahat ng accredited transporters ng mga produktong pang-agrikultura. Ayon kay Department of Agriculture Undersecretary for Agro-Marine Industrial System Ari Perez, makatutulong ito para mas mapadali ang pag-avail ng mga programa at subsidiya ng pamahalaan lalo na sa mga transporter. Maglalaman ang identifier ng security seal, plate number ng sasakyan, hotline number at do not delay label. Sa pamamagitan ng security seal, maaaring i-scan ng inspector ang QR code at pwede nang makita ang mga detalye ng truck tulad ng pinanggalingan nito at mga kargang produkto. Soon, lalabas po ito. Kaya yung mga trackers natin, maiging mag-credit na sila para automatic mabigyan na rin ho sila ng mga ganito pagka na-finalize namin itong new feature ng aming accreditation or registration ng lahat ng mga trackers for agriculture. Bukod dito, maglalabas din ang DA ng color-coded stickers upang matukoy kung anong uri ng produkto ang karga ng mga sasakyan, kung ito ba ay bigas, mais, isda o karne. Target naman ng ahensya na maisapinal na ito agad at maipatupad sa Hunyo. Ito kasi we need to make sure that yung mga tanong ninyo to properly monitor na talagang yung direct beneficiaries sila ang nakikinabang, lalo yung mga farmers, no? We have to improve our system, so we're looking at 1 to 2 months of implementing this. That should be enough. Hinihikayat naman ng ahensya ang lahat ng truckers at transporters na samantalahin ang pagkuha ng accreditation mula sa Department of Agriculture. Gayun din ang pag-avail ng libreng toll upang mapababa ang logistic cost na makatutulong para mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga produkto pagdating sa merkado. Sa ngayon, tinatayang nasa 1,162 agri-truckers sa Luzon ang may valid accreditation at may kakayahang magbiyahe ng hanggang 7 milyong kilo ng mga agricultural commodities araw-araw. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Arestado ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang 6 na individual dahil sa paihi o iligal na pagsasalin ng petrolyo sa Caloocan City. Nadiskubre ang operasyon habang nagsasagawa ng anti-carnapping operation ang PNP-HPG sa bahagi ng C3 kung saan namataan ang isang kahina-hinalang tanker. Nahuli ang mga suspect na aktwal na nagsasali ng petrolyo mula sa tanker patungo sa mga lalagyan noong April 16. Umabot sa mahigit 10,000 litro ng iba't ibang produktong petrolyo na nagkakahalaga ng halos 9 milyong piso ang nakumpiska. Ayon sa HPG, hinahaluan ng methanol ang gasolina at diesel upang maparami ito na posibleng makasira sa makina ng sasakyan. Sa ngayon po, sila po ay nakapiit po sa ating pong National Capital Region Regional Highway Patrol Unit Investigation Section para po maharap po sa kaso po na PD 1865 in relation to Batas Pambansa 33 or yung kaalaman po natin para po sa illegal trading, selling, hoarding po ng petroleum products. Hataw Balita Ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon, inilabas na ng Department of Budget and Management ang pondo para sa ilang mahalagang infrastructure projects ng bansa. Samantala, ayon naman sa Malacanang, nananatili ang kumpiyansa ng mga namumuhunan sa bansa kasunod na naging pananaw ng Fitch Ratings, credit rating ng Pilipinas na naging negative mula naman sa stable. May hataw na balita si Nel Maribuhok. 46.22 billion pesos ang inilabas na ng Department of Budget and Management para pondohan ang nasa 1,743 public work projects sa buong bansa. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, layunin ng paglalabas ng pondo na matiyak na tuloy-tuloy ang implementasyon ng mga proyekto at maiwasan ang anumang pagkaantala. Kaugnay nito, iniutos na rin ni Pangulong Marcos ang pagpapalabas ng pondo para sa pagtatayo ng mga silid-aralan sa bansa. Na-release na ang pondo sa DPWH para sa mga infrastructure projects na may kinalaman sa pagpapaganda ng road connectivity at mobility sa iba't ibang rehiyon ng bansa.
Kabilang sa mga major projects ang Davao City Bypass Construction Project na may approved allocation na mahigit 288 million pesos para sa fiscal year 2026. Sa larangan naman ng edukasyon, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang pag-release ng 17.27 billion pesos na pondo para sa pagpapatayo ng 4,960 classrooms sa buong bansa. Bahagian niya ito ng hakbang ng gobyerno para lumago ang ating ekonomiya. Samantala ayon sa Malacanang, nananatili ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa bansa. Kasunod dito ng naging pananaw ng Fitch Ratings sa credit rating nito sa Pilipinas na mula stable ay naging negative. The Philippines continues to enjoy strong access to global capital markets, supported by a diversified investor base and sustained demand for its Republic of the Philippines issuances. These are clear indicators of investors' trust in the country's long-term trajectory. Ayon sa Fitch Rating, ito ang kanilang outlook dahil sa pagtaas ng presyo ng enerhiya sa buong mundo at mga pagkaantala sa mga proyektong pinopondohan ng gobyerno na maaaring makaapekto sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa matapos ang pandemya. Mahalaga ang ibinibigay na credit rating sa isang bansa dahil ito ay nagsisilbing batayan pagdating sa kakayahan nitong magbayad ng utang. Kapag maganda ang credit rating, mas madaling umutang ang bansa at mas mababa ang interes. Nel Maribuhok, humahataw sa balita ngayon. Oy, good news po para sa mga motorista. Ipinababati ng Land Transportation Office, National Capital Region sa publiko na bukas na tuwing araw ng Sabado ang ilan sa kanilang field offices mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Kabilang sa mga may operasyon kahit Sabado ang Parañaque Licensing Center sa PITX. Gayon din ang San Juan District Office, Valenzuela Licensing Extension Office at Valenzuela District Office. Layunin ng hakbang na mabawasan ang dagsa ng mga transaksyon tuwing weekdays at mabigyan ng opsyon ang mga kliyente na hindi makapag-avail ng serbisyo sa mga regular na araw ng trabaho. Pinapayuhan ang publiko na planuhin ng maayos ang kanilang pagbisita at tiyaking kumpleto ang kanilang mga dokumento para makaiwas sa abala. Hataw Balita ngayon. Arestado ng mga tauhan ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang dalawang dayuhan sa Pasay matapos gumamit ng pekeng plaka. Nabisto din ng mga otoridad na walang proper documents sa mga ito papasok ng bansa. Sila ay Ilagan, humahataw. Sa kulungan ng bagsak ng isang Chinese at isang Malaysian national na nahuli ng PNP Highway Patrol Group sa paggamit ng pekeng plaka sa Rojas Boulevard sa Pasay City noong April 16. Ayon kay PNP HPG spokesperson Police Lieutenant Naday Malang, nahuli ang dalawang dayuhan na lula ng isang mamahaling sasakyan. Nang inspeksyonin, nakita ng mga otoridad ang mga pekeng plaka, bonnet, airsoft gun at bala nito. Napag-alaman na hindi po angkop ito pong plaka na nakakabit po dito po sa sakyan po na to during the validation po or verification doon po sa mga documents na ipresenta po ng ating po mga nahuli pong suspect. Na nakitaan po natin sila ng mga bonnets, isa pong uri po ng airsoft po ng baril at mga bala ng 45 po na baril. May mga nahuli rin po tayo ng mga fake plates. Sinabi ni Malang na inaalam pa nila kung posibleng korektado sa kidnapping group ang dalawang dayuhan. Lumabas naman sa kanilang investigasyon na walang record of entry sa bansa ang dalawang foreigner na napag-alamang negosyante. Maliban dito, may kinakaharap din umano na reklamo ang mga ito na konektado sa ilegal na droga at pagmamay-ari ng armas ng Malaysian. Samantala, matapos mahuli, nagtangkang manuhol ng 200,000 pesos ang mga suspect sa arresting officers para sa kanilang kalayaan. Dahil dito, nahaharap ang mga suspect sa reklamong corruption of public officials. Sa opisina po ng ating pong Southern District Highway Patrol Team, naganap naman po yung tinatawag po nating corruption sa ating pong mga public official na kung saan ito pong dalawang foreign national po na nahuli po natin ay nagbabribe po worth 200,000 pesos kapalit dito pong pagpapalaya po sa kanila at pagpapaalis din po ng
sasakyan pong nahuli po ng PNP-HP. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Nirevoke o binawi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng isang vlogger matapos ang kanila ay viral na reckless at distracted driving nito. Gayon din ang patuloy umano niyang paglabag sa kautusan ng LTO kahit suspendido ang kanyang lisensya. Sinasabing nag-viral ang video ng nasabing vlogger na kinilalang si Ishi Lee kung saan nagmamaneho ito habang may hawak na recording device at kinukuhanan ng sarili habang umaandar ang sasakyan. Ayon sa LTO, bigo ang may-ari ng sasakyan na maging ang driver na dumalo sa itinakda nilang pagdinig sa kabila ng paglalabas ng show cause order. Sa kabila ng naunang desisyon na nagbabawal sa vlogger na magmaneho, lumabas umano sa mga ulat na patuloy pa rin siyang nagmamaneho ng sasakyan na malinaw na paglabag sa kautusan ng LTO. Bukod sa revocation, pinagmumulta rin ang vlogger at pinatawan ng 2 taong disqualification sa muling pag-apply ng lisensya. Sa kanyang Facebook posts, iginit naman ng vlogger na wala umano siyang natanggap na kopya ng ECO na naka-black and white. Kinwestiyon din nito ang anyay kawalan umano ng tamang proseso sa LTO. Hataw Balita ngayon. Samantala, pinatawa ng 30 araw na suspensyon ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang fleet ng isang provincial bus line. Kasunod ito ng pagkakasangkot ng naturang bus sa isang road crash sa kahabaan ng National Road sa Barangay Silangang Malikboy sa Pagbilao, Quezon noong April 20. Nagresulta ang aksidente sa pagkamatay ng 2 pasahero at pagkasugat ng 31 sakay nito. Nag-issue na rin ang LTFRB ng show cause order o SCO laban sa operator ng pampasaherong bus bunsod ng insidente. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza II, bilang bahagi ng due process ay bibigyan sila ng ahensya ng oportunidad na magpaliwanag. Partikular ito kung bakit hindi dapat suspindihin o ipawalang bisa ang Certificate of Public Convenience o prangkisa ng bus company. Bukod sa aktwal na bus na sangkot sa road crash, 8 pang passenger buses na naturang kumpanya ang sinuspinde ang operasyon habang isinasagawa ang investigasyon. Hataw Balita ngayon. Nilinaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi sila nagkakaloob ng prangkisa at hindi rin magbubukas o nagbubukas ng anumang ruta para sa mga bagong pampublikong sasakyan sa Baguio City. Ito'y sa ilalim nila ng kasalukuyang administrasyon. Paglilinaw ng LTFRB, ang pakikipag-ugnayan sa kanila ng pamahalang lungsod ay para lamang tugunan ang problema sa trapiko at makapagbigay ng kinakailangang pampublikong transportasyon para sa mga commuter sa Baguio City. Hataw Balita ngayon. Pinag-iingat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang publiko laban sa mga scam na ginagamit ang mga programa ng ahensya upang makapangloko ng ating mga kababayan. Sa post ng DSWD, nilinaw nito na ang programang Ayuda sa mga Kaposang Kita Program o AKAP ay kasalukuyang hindi aktibo at walang isinasagawang aplikasyon. Paglilinaw ng DSWD, hindi kailanman nila ipinadadaan sa text o chat ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Ayon sa ahensya, ang anumang impormasyon ukol sa AKAP na walang kaukulang anunsyo mula sa tanggapan ay hindi lehitimo. Samantala, maging ang Office of the Vice President muli ring nagbabala sa publiko dahil sa patuloy na pagdami ng social media accounts na gumagamit ng pangalan at mga larawan ni VP Sara Duterte maging ng kanyang pamilya. Paglilinaw ni VP Sara, hindi humihingi ng pabor sa publiko ang kanilang pamilya, lalo na sa usaping pinansyal. Bilin ng Vice Presidente, mag-ingat at huwag magpapaloko sa mga scammer. Hataw Balita ngayon. Yan ang marami ngayon, Bernard, Ani, yung mga scammer, ano? Ito doon naman kung katatanggap ko lang kahapon ang gusto mo ba bang makatanggap ng benepisyo sa DSWD?
Saan? Sa social media, sa text? Sa text. O, sa text. Meron pa rin. Imagine, sabi, ang lakas ng loob nito eh. Okay. Pero I warned him or her, kung sino man yun. Ang nagamit niya, yung isang account ng kaibigan ko. Eh, hindi naman gaganon yung kaibigan ko. May iba naman yung linya ng work noon. Kaya sabi ko, alam ko na baka na-scam pagkatapos sabi ko, warningan ko siya na huwag niyang gagawin ito. Much better, pagka ganun, wag mo nang replyan. Kasi may sinasabi, kapag nireplyan, the more na pero tumigil siya nung binigyan ko siya ng warning. Hindi, kasi pagka ganun, sinasabi kasi, may nakausap tayo dati before, isang eksperto. Pag nireplyan mo pa siya, mas masasave pa sa data bank nila yon. Susunod na araw, babalikan nila yung number na yon. Napapadalan uli ng mga scam na mga chat or text messages. Blinak ko na siya. Yan, dapat talaga block. Blinak ko na siya. Pero para makaiwas sa ganyan, kanina yung made mention na meron kang kakilala na nalimas yung niya. Sa mga online banking naman. Online banking. Oo. Kaya, Paano ba nangyari doon? Paano siya na bigla na lang Definitely, meron yung naging access sa kanya. Merong tumawag sa kanya, nagpakilalang taga-gobyerno, tinatanong kung meron na siyang utilizing ID. the eGov. Yan, yung eGov daw. Okay, careful. PH. Ano sabi ko? Ayun, in-entertain niya, nakipag-usap siya dahil sa, yun nga, Binanggit yung eGov. Oo, magkaroon ng ID. So parang professional daw ang dating. Hanggang sa nagkaroon na sila ng usapan. Tapos share screen. Ayun, may pinagawa na sa kanya. Ayan. Kaya nalimas yung pera niya doon sa kanya. Pati GCash, yung mga ganyan. Yung online banking. Ayun kasi, para sa kaalaman po ng publiko, pagka ganun tinawagan ka, tapos humingi na sila ng access sa gadget mo, ayun na, pasok na yon. Dapat Sabihin, pag sinabi na lang, share screen, sabihin kasi binibigyan mo na siya ng pahintulot na siya mismo ay maggalaw yung kung ano man yung nasa gadget mo. So, ang dapat ipagbigay alam na rin sa mga kababayan, do not be too trusting. Pwede ka naman mag-counter-check, di ba po? Counter-check. Magtitiwala ka ba sa isang tawag lang? Much better, wag na lang i-entertain talaga. Huwag mo entertain, lalo Gaya na sinasabi ni Bernard. lalo na alam mo, wala kang sinalihang Ikaw nga din, anumang di ba? program. Ano ba yung sinabi? 2 days ago may tumawag sa akin Ano sabi mo? Hello, this is from ganitong bank. Regarding po sa application nyo sa sa credit card. Wala kang application ng credit card. Patay na. Patay, then block. Kasi hindi naman ako nag-apply ng credit Totoo card. naman yan, nangyayari naman yan sa atin, di ba? Kaya mas mainam po talaga, maging wise tayo. Sabi ng PNP, sinabi nila yun pagka wala ka namang inaplayang anumang programa, anumang kumbaga mga pa-promo, ganyan. Nanalo ka ng ganito, ganyan. Huwag ka nang huwag mo na entertain yun. Wala ka naman sinilang, ba't ka nanalo? Pero kasi nagtataka, kagaya nung sa akin din, muntik na ako alam yung impormasyon lahat. Sino ang gagaling, no? Alam, yung lahat ng details mo sa Kasi bank. bukas yung detalye natin sa social media. Inaaral nila yun. During the pandemic, nabiktima ako niyan. Merong nanghingi, pinadalang pa nga ako ng nasa ICU yung kanyang pamangkin, picture, ganyan, nanghingi since ang nadali ako noon dahil urgent. Taga nagmamadali siya. Ganun po, kailangan lang talaga. So nadala ako noon. So yan, doon yung elemento na nagmamadali. Sinasabi ng DICT. Ako, pagka ganyan, within 5 minutes, within 30 minutes, magkatapos na ito, may mga tipong magaganyan. Yan naman ay public service, humingi ng tulong. So immediately, nagpadala ka ng tulong. Kasi nakakaawa, may mga picture naman na ang kasi is, meron kasing tao, iba yung tawag sa iyo Alam niya yung tawag sa akin ng tao na yun. So, na-hack pala yung account ng tao na yun. Sabihin pati yung palayo mo, yung kung anong tawag lahat sa'yo. na. Siyempre, Kaya tiwala ako. Kaya ngayon ang ginagawa ko, pag merong nag-chat na ganun, at kakilala ko talaga, counter-check. sige ka, tawag ka. That's correct. Video call ka. Video call, So, napakadali do lang. not be too trusting kahit kaibigan mo ang nag-message sa iyo. Learn to counter-check. And of course, meron tayong balita din. Apart from that, you have to be alert. Okay. Fuel subsidy. Yan. Magandang balita pa rin yan. Pero yung fuel subsidy, hindi lang ito para sa mga drivers. Even doon sa mga fisher folks and then the agri-sector, mayroon din pong fuel subsidy.
matagal nang inaabangan yan ng ating mga kababayan. Kaya dahil last week, umuwi ako ng Bulacan. Yung mga nakausap ako mga isda, sana kami naman, maabot na rin. Kasi hindi nga sabay-sabay, no? Oo, yung nauna kasi syempre sa Yung mga Maynila. divers, Oo. ayan, May opo. mga isda. May mga regional programs para dyan. Pero I think baka yung iba. So magantabay lamang po kayo dito dahil tampok yan sa mga balita natin kung asa na yung fuel subsidy for the fisher folks and of course for the farmers. At least naman tiniyak ng Pangulo na mabibigyan talaga. Kagaya nitong sa mga truckers, yung mga- nag-start na yung Mga trackers, ayan. yung libreng toll. Sabi ng DA, makakatipid yung mga truckers ng nasa 1,500 to 5,000. 5,000, Depende nasa kung big pabiyahe kang panorte. So malaki daw yung matitipid. Kaya lang, syempre, kailangan sumali ka sa programa. Doon na sinasabi ng Department of Agriculture. At sinasabi rin ng Department of Agriculture, i-improve pa nila itong pagbibigay serbisyo sa pamamagitan ng maaaring paglalagay ng color-coded sticker. Para mabilis daw na ma-identify pagdadaan ka. Siyempre, may mga checkpoint kasi. Mabilis kang makikilala kung ano yung mga karga mong agri-products. Okay. Kumbaga, i-scan na lang yung QR code. Doon sa QR code, pag in-scan, makikita na doon yung detalye. Anong karga mo, saan yung ruta mo, saan ka nanggaling. Magiging mabilis yung proseso. That's very good. Ayan. Sige, marami pa tayo mga balita. Kaya patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa po ang Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Department of Migrant Workers ang pagpapaabot ng tulong sa naulilang pamilya ng 2 overseas Filipino workers sa Lebanon na pinaslang ng kanilang employer sa gitna ng isang hostage incident noong April 15, 2026. Ang mga biktima ay matagal nang nagtatrabaho bilang mga service workers sa nasabing employer na siyang bumaril sa mga ito. Naaresto na ng mga otoridad ang nasabing employer at naharap sa kaso. Tiniyak naman ng DMW ang pagpapaabot ng buong suporta sa naiwang pamilya ng mga biktima. Gayun din ang pagkabit ng hustisya sa malungkot na sinapit ng kanilang mahal sa buhay. Hataw Balita ngayon. Pinigting pa ng Department of Migrant Workers ang proteksyon para sa mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa Greece. Lain nito na masiguro ang mas transparent na deployment at mas matibay na koordinasyon sa Philippine recruitment agencies. Kabilang sa mga hakbang na ipatutupad ng ang rollout ng standardized country-specific contracts upang pangalagaan ang mga OFW mula sa contract substitution at unfair labor practices. Hihigpitan din ng DMW ang accreditation at verification process upang masiguro na pawang mga lehitimong employers at job orders lamang ang aaprubahan na isang hakbang upang mapigilan ang posibleng illegal recruitment. Hataw Balita ngayon. At para naman sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula naman sa Texas, USA. Global News. Yes, magandang umaga sa iyo, Annie, at magandang umaga sa ating mga kasambahay. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hinarang at sinakyan ng puwersa ng Estados Unidos ang isang oil tanker sa Indian Ocean na umano'y konektado sa Iran. Ito na ang ikalawang vessel na nasubject sa US interdiction kasunod ng malawak na operasyon ng US upang hadlangan ang mga sasakyang pandagat na lumalabag sa sanctions. May humahataw na balita si Jovic Bermas. Hinarang ng mga puwersa ng US Defense Department ang isang oil tanker na MT Tiffany sa Indian Ocean at agad itong sinakyan ng mga sundalo. Ayon sa Pentagon, ang nasabing barko ay isang stateless sanctioned vessel na pinaghihinalaang nagbibigay ng suporta sa Iran. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng US Indo-Pacific Command o Indo-PACOM. Sa video na inilabas ng Department of War, makikita ang US troops na nagrappel mula sa helicopter patungo sa deck ng barko upang kunin ang kontrol nito.
Batay sa mga datos, ang Tiffany ay naglayag sa pagitan ng Sri Lanka at Indonesia at pinaniniwala ang nagkaganang halos 2 milyong bariles ng langis mula sa Iran. Naiulat na ang kargamento ay kinuha sa Kharg Island na isa sa mga pangunahing oil export hub ng Iran bago ito dumaan sa Strait of Hormuz. Ayon sa Pentagon, hindi dapat maging taguan ng international waters para sa mga barkong lumalabag sa sanctions. Ito na ang ikalawang barkong hinarang ng US sa mga nakaraang araw, kasunod ng pagkakasamsam sa isang Iranian cargo ship na malapit sa Strait of Hormuz. Bahagi ito ng mas malawak na naval blockade ng United States laban sa Iran upang putulin ang kita nito sa pag-e-export ng langis at iba pang materyales. Sa unang linggo pa lamang ng operasyon, mahigit 27 barko na ang napilitang lumiko o bumalik dahil sa pagpapatupad ng blockade. Giit ng US military, hindi lamang sa Middle East ipinapatupad ang blockade kundi pati sa ibang rehiyon tulad ng Indo-Pacific. Nangyari ang insidente sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng US at Iran. Jovic Bermas, humahataw sa balita ngayon. Mas maganda at mas matibay na nuclear deal ang layong mabuo ng Estados Unidos para sa Iran kung muling magkakaharap ang mga kinatawan nito para sa isang negosasyon. Gayunman hanggang ngayon ay nananatiling nakabinbin ang pag-uusap kasunod ng paninindigan ng Iran na hindi sila magpapadala ng delegasyon sa Pakistan para sa isang kasunduan kasama ang Amerika. May hataw na balita si James Bontuyan. Nakahanda ang United States na magpadala ng delegasyon sa Islamabad para sa ikalawang round ng usapang pangkapayapaan kasama ang Iran. Ayon kay US President Donald Trump, umaasa siyang makakabuo ng isang better deal na masigit sa naunang nuclear agreement na kilala bilang JCPOA. Ang JCPOA o Joint Comprehensive Plan of Action ay isang kasunduan noong 2015 kung saan pumayag ang Iran na limitahan ng nuclear program nito kapalit ng pagluluwag ng mga economic sanctions sa kanila. Kabilang sa mga kondisyon ang pagbabawas ng stockpile na enriched uranium ng Iran at pagpayag sa mahigpit na inspeksyon ng mga international watchdog. Ngunit noong 2018, umatras ang United States sa kasunduan at muling nagpataw ng mga parusa sa Tehran. Sa kasalukuyang negosasyon, ninanais ng US na masigpitan pa ang mga limitasyon sa nuclear program ng Iran, kabilang ang pagpigil ng uranium enrichment nito at paglilimita sa ballistic missiles. Ngunit sa kabila ng mga planong ito, sinabi na ng Iran na hindi sila magpapadala ng kinatawan sa Islamabad para sa ikalawang round ng pag-uusap. Samantala, patuloy namang ginagampanan ng Pakistan ang papel nito bilang mediator sa pagitan ng dalawang bansa upang maituloy ang diplomasya. Nananawagan ng mga opisyal ng Pakistan na bigyan ng pagkakataon ng negosasyon at palawigin ang tigil putukan upang maiwasan ang pagbabalik ng labanan. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Nagpahayag naman ng kahandaan ng Estados Unidos at Iran na bumalik sa giyera sakaling walang mabuong kasunduan isang araw bago matapos ang 14-day ceasefire. Nananatiling mainit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na kapwa nag-aakusa sa isa't isa ng paglabag sa tigil putukan. May hataw na balita si Joan Nano. Isang araw bago magtapos ang itinakdang 14 na araw na tigil putukan sa pagitan ng Iran, Estados Unidos at Israel, muling inakusahan ni US President Donald Trump ang Iran ng paulit-ulit na paglabag sa kasunduan. Kabilang sa mga itinuturing na paglabag ang pagpigil at pag-atake ng Iran sa mga naval vessel na dumadaan sa Strait of Hormuz. Iginiit naman ng Iran ang United States ang unang lumabag sa tigil putukan matapos ipatupad ang naval blockade at atakihin ng isang Iranian vessel. Ayon sa Tehran, ang mga hakbang na ito ay malinaw na paglabag sa kasunduan at nagpapakita ng kawalan ng seryosong intensyon ng Amerika sa diplomasya.
Sa pahayag ni Iranian Speaker to the Parliament Muhammad Bagher Ghalibaf, hindi tatanggapin ng Iran ang negosasyon na may kasamang pagbabanta. Iginiit din niya na handa ang Iran na maglabas ng bagong alas sa labanan sakaling magpatuloy ang sigalot. Kasunod nito, nagbabala ang Iran na tatargetin ang anumang barkong dadaan sa Strait of Hormuz nang walang pahintulot bilang bahagi ng kanilang depensa. Sa Telegram post ni Ebrahim Solfagari, isa sa mga opisyal ng IRGC at tagapagsalita ng Qatam Al-Anbiya Central Headquarters, sinabi nitong dapat nang lumikas ang mga nasa UAE, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia at Kuwait. Gayon din ang mga seafarers malapit sa Strait of Hormuz na una umano nilang aatakihin sa nalalapit na pagtatapos ng ceasefire. Sa panig naman ng US, iginiit ni Trump na wala siyang planong palawigin pa ang tigil putukan at mas pinipili niyang ipagpatuloy ang matinding posisyon sa negosasyon. Maybe I won't extend it, but the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. Nagbabala pa siya na kung walang mabubuong kasunduan, posibleng muling sumiklab ang matinding pag-atake ng militar ng Amerika. Samantala, nakatakdang pangunahan ni US Vice President J.D. Vance ang delegasyon ng Amerika sa Islamabad para sa panibagong round ng usapang pangkapayapaan. Naninindigan naman ang Tehran na walang magaganap na pag-uusap hanggang hindi inaalis ng Amerika ang kanilang blockade sa mga daungan ng Iran. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Magpapatuloy ang ikalawang round ng direktang pag-uusap ng Israel at Lebanon sa Washington ngayong linggo. Gaganapin ang pulong sa US State Department, nalalahukan naman ng mga kinatawan ng dalawang bansa at ng United States. Layunin ng usapan na mapalakas ang negosasyon at mapanatili ang tigil putukan sa gitna ng patuloy na tensyon. Sa kabila nito, naninindigan ng Hezbollah na lalabanan nila ang puwersa ng Israel habang patuloy din ang pagtugis ng Israeli Defense Force sa mga pinaghihinalaang konektado sa grupo. Umaasa naman ang pamahalaan ng Lebanon na makatutulong ang negosasyon upang tuluyang wakasan ang gulo at makamit ang pangmatagalan na kapayapaan. Hataw Balita ngayon. Luluwagan ng Japan ang kanilang pulisiya na naglilimita sa pag-export ng mga military weapon. Layunin ng hakbang na mapalakas ang seguridad ng Japan habang pinalalawak ang kooperasyon at ugnayan nito sa iba't ibang bansa. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Inanunsyo ng pamahalaan ng Japan ang pagluluwag sa dekada ng mga patakaran na naglilimita sa pag-export ng mga armas sa ibang bansa. Sa ilalim ng bagong panuntunan, papayagan na ang pagbebenta ng mas malawak na uri ng defense equipment, kabilang ang mga lethal weapons na dati ay mahigpit na ipinagbabawal. Ayon kay Prime Minister Sanai Takaichi, kailangan palakasin ng Japan ang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado sa panahon ng lumalalang banta sa seguridad ng rehiyon. Giit ng pamahalaan, mananatili pa rin ang mga pangunahing prinsipyo ng Japan bilang isang bansa na nakatuon sa kapayapaan sa kabila ng pagbabago sa polisiya. Ngunit agad namang nagpahayag ng pag-aalala ang China at tinuligsa ang hakbang na anila'y posibleng magdulot ng militarisasyon sa rehiyon. 日方近期在军事安全领域一系列危险动向，戳穿了其和平国家和专守防卫的自我标榜。很多专家学者担心，日本重新开启战争机器，对外输出战争。日本加速再军事化是事实和现实，有实际的路线和行动。 包括中国在内的国际社会将对此保持高度警惕，坚决抵制日本新型军国主义的妄动。 Ayon sa mga eksperto, makatutulong ang pagluluwag ng export rules upang mas mapalalim ang depensa at economic relation ng Japan sa iba pang bansa. Ngunit may mga tumututol din, kabilang ang ilang Japanese citizens na nagpapahayag ng pangamba na maaaring mawala ang matagal ng imahe ng bansa bilang tagapagtaguyod ng kapayapaan. Sa isang survey,
Mahigit kalahati ng mga respondent ang tumutol sa pag-export ng lethal weapons na nagpapakita ng pag-aalinlangan ng publiko sa nasabing hakbang. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Inaprubahan na ng United Kingdom Parliament ang batas na nagbabawal sa pagbili ng sigarilyo para sa mga ipinanganak matapos ang taong 2008. Layunin nitong makabuo ng smoke-free generation at maiwasan ang pagdami ng naninigarilyo sa hinaharap. Saklaw din ng mga batas o ng batas ang mas mahigpit na regulasyon sa tobacco, vaping at nicotine products. Ipinagbabawal din ang vaping sa mga sasakyang may sakay na bata, playgrounds at paligid ng paaralan at ospital. Ayon sa mga opisyal, malaking hakbang ito upang mabawasan ang sakit at pagkamatay dulot ng paninigarilyo. Inaasahang makatutulong ang bagong batas sa pagpapabuti ng kalusugan ng publiko sa susunod na mga taon. Hataw Balita ngayon. Samantala, pinangalanan naman ng tech giant na Apple ang magiging bagong Chief Executive Officer na si John Ternus, kapalit ni Tim Cook na nagsilbi sa kumpanya sa loob ng 15 taon. Magsisimula si Ternus sa bagong nitong posisyon sa September 1, habang si Cook ay magiging executive chairman ng kumpanya. Si Cook ay namuno sa Apple mula 2011 at napalago niya ang negosyo bilang isa sa pinakamahalagang kumpanya sa mundo. Umaasa ang Apple na magdadala si Ternus ng bagong inobasyon, lalo na sa hardware at mga susunod na produkto. Bahagi ito ng bagong yugto para sa Apple sa gitna ng hamon sa innovation at pag-usbong ng teknolohiya tulad ng artificial intelligence o AI. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Round Rock, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Inihayag ng Department of Justice o DOJ na mababa ang probability o pagkakataon na maging state witness si dating Congressman Saldico. Kaugnay pa rin ito ng inaasahang pagbabalik nito sa Pilipinas. Si Dante Amento, humahataw. Inaasahang tutulak papuntang Czech Republic sa linggong ito ang delegasyon ng Pilipinas para sa hakbang na maibalik sa bansa si dating Congressman Zaldico. Pangungunahan ito ng Department of Justice o DOJ. Tiniyak ni Justice Secretary Frederick Vida na mapauuwi sa Pilipinas ang dating mambabatas. Ito ay sa kabila ng posible umanong paghingi ng asylum ni Ko, tulad ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Kung ano ang gagawin ng kanilang kampo at ng kanilang pamaraan, hindi natin kontrolado yun. Okay? Pero kung ano man yung plano nila na ayaw nilang humarap sa ating husgado, ito ay hindi papayagan ng gobyerno ng Pilipinas. Gagawin natin lahat ng pamamaraan. At titiyakin ko sa inyo, hindi mananalo tayo dito. Maibabalik natin ang akusadong si former Congressman Saldico. Nais ng gobyerno na harapin ni Ko ang mga kasong isinampa laban sa kanya dito sa Pilipinas. Kaugnay nito sinabi ni Vida na mababa ang posibilidad na maging state witness si Ko. Batay-an niya sa mga investigasyon, lumutang ang partisipasyon nito sa katiwalian, partikular sa flood control anomaly. Is it probable? Ang dami na ho nating na-establish sa ating mga investigasyon. Yung kanyang aktibo at malaking partisipasyon sa bagay na to. So kung probable, medyo mababa na yung probability niyan. Yung posibilidad, medyo lumalabo din yun. Sa ngayon, may 3 aktibong warrant of arrest laban kay Ko na inilabas ang Sandigan Bayan. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon. Plano ng Office of the Ombudsman na makipag-ugnayan kay Zaldico kapag naibalik na ito sa Pilipinas matapos maaresto sa ibang bansa. Paliwanag ng Ombudsman, mahalaga pa rin marinig ang panig ni Ko at ibigay sa sinumang akusado ang panahong makapagpaliwanag pati na ang karampatang due process. May humahataw na balita si Ivan Alvarez.
Binabalak na ng Office the Ombudsman na makausap si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kapag naiuwi na ito ng Pilipinas matapos maaresto sa Czech Republic. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, ipapasabina nila ang dating kongresista para humap sa kanilang tanggapan. Sa kasalukuyan, nasa ilalim na ito ng jurisdiksyon ng Sandigan Bayan dahil mayroon ng kasong graft malversation na nakahain laban dito. To shed light or if not, he's not gonna shed light. To listen to his denial. Dalawa lang naman yan. Di ba? Kung aakuin niya o tatanggi niya. Kung aakuin niya, di sabihin niya kung ano nangyari. Kung itatanggi niya, di sabihin niya kung anong depensa niya. Giit ni Remulla, mahalaga pa ring marinig ang panig ni Ko at ibigay sa sino mang akusado ang panahong makapagpaliwanag, pati na ang karampatang due process. Dagdag pa ng Ombudsman, bukod sa mga kasong nakasampa na sa korte, dawit pa rin si Zaldico sa iba pang kaso ng korupsyon na kasalukuyan nilang iniimbestigahan. Kasama rin dito ang dalawang dating lider ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso na una nang sinabi ng Ombudsman na posible nang makasuhan sa susunod na buwan. Iba ito, flood control. Pati yung main case. Yung main case of plunder, conspiracy to commit plunder. Kasama siya dyan sa main case. Na kasama rin, yun nga, former Speaker at former Senate President. Ngunit ayon kay Remulla, kailangan munang matagumpay na maibalik sa kustodiya ng Pilipinas si Ko upang tuluyang mapaharap sa mga pananagutan. Sa kasalukuyan niya, itinuturing pa rin itong fugitive from justice at hindi pa maaaring maghain ng depensa sa korte hanggat hindi sumusuko sa mga otoridad ng bansa. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Binasag ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ang pananahimik nito matapos na hilingin ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na patawan ito ng precautionary hall departure order. Git niya, hindi siya papayag na maging scapegoat para sa kanya ibaling ang sisi sa katiwalian ng iba. May hataw na balita si Ross Salicos. Matapos manahimik ng ilang panahon, nagsalita na si dating Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Kasunod ito ng ginawang pagharang ng Office of the Ombudsman sa planong pagbiyahe ni Congressman Romualdez sa Singapore para sa isang check-up kasunod ng angioplasty surgery nito. Isinasangkot si Representative Romualdez sa mga irregularidad sa flood control projects ng pamahalaan na pinondohan umano sa pamamagitan ng 2025 national budget. Pero may tila pagbabanta si Congressman Romualdez sa mga anyay tinatangka siyang gawing scapegoat sa katiwalian. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. And to those who think they can throw me under the bus to save themselves, this is what I have to say to you. I am ready to defend my name. My silence should not be mistaken for weakness, ignorance, or fear. Ipinaliwanag din nito na ang proseso ng budget sa bansa ay binubuo ng ilang yugto at bahagi lamang nito ang Kamara kung saan siya ang dating House Speaker. Sa gitna rin ito ng patuloy na pagtuliksa ng mga kritiko sa 2025 national budget bilang pinakatiwali sa kasaysayan ng bansa dahil sa maanumalyang flood control projects. Binigyang diin ni Romualdez kung mayroon mang tunay na katiwalian, nangyayari ito sa pagpapatupad ng budget at itinuturo ang executive branch ng gobyerno. The national budget is not the act of one person or one chamber. It is the product of a constitutional chain involving the executive, the House, and the Senate. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the real corruption does not happen at the level of the general legislative approval alone. It happens at the level of execution of the General Appropriations Act. It happens when projects are implemented. That is why command responsibility is far more logically relevant in the executive branch, where there is actually supervision, operational control, and implementation on the ground, than in the collegial legislative body where constitutional role is deliberation and appropriation.
Naghugas kamay din ito sa ginawang pagtalakay at desisyon gaya ng amendments o insertions sa 2025 budget sa closed-door Bicameral Conference Committee o BICAM. Sa halip, binanggit nito sina dating Senate President Francis Chis Escudero at dating House Appropriations Panel Chairperson, resigned ako Bicol Party List Representative Saldico na may kaalaman umano sa issue. Corruption of this scale is not a one-man operation. It requires two things: budget decisions and implementation on the ground. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. Records would show that I did not participate in those meetings and I was not privy to what exactly transpired during the deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions: Chis Escudero and Zaldico. May pag-apela naman itong ginawa sa Ombudsman. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes in justice, then follow the sworn statements, follow the records, and follow the evidence all the way. Do not stop where it is politically convenient. Sa kasalukuyan, hinihiling ng Ombudsman sa Sandigan Bayan na patawan ng precautionary hold departure order si Congressman Romualdez. Bukod dito, nag-request na rin umano si Ombudsman Crispin Remulla sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng pagpapa-free sa mga ari-arian ng dating House Speaker. Rosa Licos, humahataw sa Balita Ngayon. Nakatanggap na rin ang House Justice Committee ng kopya ng dokumento mula sa Securities and Exchange Commission na maaaring magamit sa pagdinig ng mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May pinuna naman dito ang isang miyembro ng House panel, si Rosa Licos, humahataw. Bukod sa kopya ng mga Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALNs ni Vice President Sara Duterte, may dokumento rin mula sa Securities and Exchange Commission o SEC na natanggap ang House Justice Committee. Ito ay ang General Information Sheet ng isang kumpanya na idineklara ni VP Duterte na isa siyang stockholder sa kanyang 2024 SALN. Isa ang dokumento sa maaaring suriin sa pagpapatuloy ng pagdinig sa mga reklamong impeachment laban sa Vice Presidente ngayong araw ng Miyerkules, April 22. May puna sa naturang dokumento si Bicol Zero Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee. Dahil siyempre, meron po doon ng mga kumpanya na estimate as part of her disclosure. Isa po dyan yung GenCorp Industries. Ayan po ay nakalagay sa kanya pong 2024 SALN. So we had to look into it doon po sa kanya pong mga SEC records, and very interesting po yung laman noon. Firstly, hindi ko nakalista si Vice President Sara Duterte doon po sa listahan po ng stockholders noong pong GenCorp from 2021 to 2024. Binanggit ng kongresista ang posibleng implikasyon nito laban sa pangalawang pangulo at sa kumpanya. So, ibig sabihin, either hindi po talaga siya stockholder or stockholder po siya pero hindi po linista ng kumpanya ng GenCorp sa SEC. So, ibig sabihin either the Vice President perjured herself in this particular statement in the SALN or GenCorp Industries perjured themselves when they submitted the list of stockholders na hindi po kasama si Vice President Sara Duterte. Ngayong araw, tututok ang House panel sa mga alegasyong hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo at pagpalya nitong edeklara ang lahat ng ari-arian sa kanyang SALN. Pinahaharap din sa pagdinig ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC kaugnay ng pinaghihinala ang transaction sa bangko ng Vice Presidente at asawa nito. Maging si dating Senator Antonio Trillanes IV na nag-aakusa kaugnay ng joint bank accounts na dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Duterte kung saan umano inililipat o dinedeposito ang milyong-milyong pisong halaga. Iginiit naman ni House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na active ang isa sa mga nasabing bank account kung saan nagdeposito siya ng 448 pesos. Confirm, active yung account. Hawak natin ngayon yung deposit slip na nagpapatunay na ito, nakapag-deposit tayo
sa joint account ni VP Sara Duterte at ang kanyang tatay, former President Rodrigo Duterte. Kahit na napatunayan natin active yung account, marami pa ring tanong ang gusto nating masagot. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, handang aksyonan agad ng Senado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, oras na ipadala ito sa kanila ng House of Representatives. Kaugnay nito, binigyan diin ni Senate President Vicente Tito Soto III kung ano ang dapat gawin ng mga kapwa niya senador sa panahong ito. May humahataw na balita si Jed Neresina. Nanindigan si Senate President Vicente Tito Soto III sa kahalagahan ng pagiging impartial o walang kinikilingan ng mga senador sa gitna ng usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyang diin ni SP Soto na hindi dapat manaig ang pagkakampi-kampi o pakikipag-alyansa, oras na maiakyat ang articles of impeachment sa Senado at mag-convince sila bilang impeachment court. I'm not comfortable with what you said na may mga kaalyado. That is showing partiality. And I would like to think that all 24 senators are impartial and should be and must be impartial. We not only must be impartial, we should look impartial. Kaya kahit na may kakampi siya o may kakampi si ganito o may kalaban si ganito, mali yung pagbibintangan agad natin. Mali yun na yung mga maduming aligasyon, dapat yun, binabato natin sa basurahan. Ayon sa Senate President, kailangang nakabase sa matibay na ebidensya ang anumang desisyon ng senator judges o ng Senate Impeachment Court. Dapat din aniyang mabigyan ng patas na trial ang isang impeachable official. Pag dumating dito, trabaho ng Senado yun, kailangan aksyon na namin. The decision of the Impeachment Court must be based on proven facts. Di ba? And the impeached official must be given a chance to cross-examine the presentation of the prosecution. So, given that, dapat siya, blank tayo, neutral dapat ang isang senator judge. Dagdag ni Senator Soto, bagaman nasa Kamara ngayon ang bola o ang pagdedesisyon tungkol sa impeachment bid laban kay Vice President Duterte, tungkulin aniya ng Senado na harapin at aksyonan agad ito oras na maiakyat sa kanila. Possible mong umakyat, aakyat pa. So yun ang isa sa mga pinag-usapan namin. Wala sa kamay namin yun eh. It's in the hands of the House of Representatives eh. Kahit ayaw natin ng impeachment, pag dumating sa amin, we have to act on it. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Senate President Soto na handang aksyonan agad ng Senado ang impeachment case ni VP Duterte. I will act on it with dispatch. Definitely forthwith. As soon as the Senate receives it, I will inform the Senate and refer it to the Committee on Rules. Depende sa bilis ng palitan ng ng mga ng mga ipapadala nating complaints and reception of the complaints. Depende, posible kaming let's say by May 5 mag-convene within a month. Matagal na 'yon. Matagal na 'yon. Ako tingin ko mga in a matter of 2 weeks, more or less 2 weeks, siguro nakahanda na 'yon. Paglilinaw ni Senator Soto na ang lahat ng ginagawa nila ay paghahanda lamang sakaling makarating sa kanila ang reklamong impeachment laban sa Vice Presidente. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Umapela si Senate Committee on Ethics and Privileges Chairperson Senator Joseph Victor J.B. Ejercito kay Senator Ronald Bato de la Rosa na huwag munang tumanggap ng sweldo at allowances sa Senado. Bagamat walang umiiral na probisyon o alituntuni ng Senado sa ngayon na pwedeng mag-obliga sa attendance ng mga senador, iginit ni Senator Ejercito na kung ang ordinaryong Pilipino ay no work, no pay, lalo't higit na ganun din dapat
ang mga lingkod bayan. Dagdag pa ng Ethics Committee Chair ng public service ay isang public trust at obligasyon ng mga opisyal na maging accountable sa taong bayan. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na pahayag si Senator De La Rosa bilang tugon sa nasabing pahayag ng kapwa niya, Senador. Hataw Balita ngayon. Ilalabas na mamaya ng International Criminal Court o ICC ang desisyon sa issue ng jurisdiksyon nito sa Pilipinas kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakasalalay sa pasya ng Appeals Chamber kung matatapos na ang kaso o tutuloy ito sa mas mahabang proseso ng paglilitis. May umahataw na balita si Raven Campos. Nakatakda ng ilabas ngayong araw ng International Criminal Court Appeals Chamber ang desisyon sa apela ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa jurisdiksyon ng korte sa Pilipinas. Una nang binasura ng pre-trial chamber ang argumento ng kampo ng dating Pangulo na wala ng otoridad ang ICC sa kaso matapos kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Ang magiging pasya ng Appeals Chamber ang magtatakda ng susunod na hakbang sa kaso. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, international defense lawyer at lead counsel ni Duterte, isang all-or-nothing na sitwasyon ang hinaharap ngayon ng depensa. If the appeals chamber decides in favor of defense tomorrow, that's the end of it. It's the end of the case against the former president. It's also the end of the Philippines investigation. Kung papabor ang desisyon sa kanila, posibleng matapos agad ang kaso at maisara na rin ang investigasyon ng ICC laban sa dating Pangulo. Ngunit kung hindi, tuloy-tuloy ang proseso at lilipat ang focus sa confirmation of charges na inaasahang ilalabas naman sa April 28. If the confirmation decision goes against the defense, then we're in for a trial. And that trial will probably start maybe at the beginning of 2027. Sa oras na makumpirma ang mga kaso, posibleng magsimula ang paglilitis sa unang bahagi ng 2027 at inaasahang tatagal ng ilang taon. For a trial. Unfortunately, cases at the ICC move at a glacial pace, and we're looking at a few years. Yes, unfortunately. That's one of the major criticisms of this court, that the cases take so long. Ipinaliwanag din ni Kaufman na maaaring may mga adjustment sa pagdalo ng dating Pangulo sa mga pagdinig dahil sa kanyang edad na 81 years old. Samantala, nananatiling positibo ang ilang taga-suporta ng dating Pangulo na papaboran ng korte ang kanilang panig. I remain positive na the appeals chamber will decide in favor of the defense team of the former President Rodrigo Duterte. It is a fact that the Philippines is a sovereign country. It is a fact that our judiciary is perfectly working and fine. Nananatiling nakaabang ang publiko sa magiging pasya ng appeals chamber. Mamayang alas 5 ng hapon, oras sa Pilipinas, inaasahang ilalabas ang desisyon at malalaman kung ito na nga ba ang katapusan ng legal na laban o simula pa lamang ng isang mahabang proseso sa International Criminal Court. Mula dito sa The Hague, the Netherlands, Raven Campos, humahataw sa balita ngayon. Naghain naman ng petition for mandamos si dating Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez para hilingin sa Korte Suprema na maglabas ng writ of mandamos para atasan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa physical and mental examination. Bukod dito, hiniling rin ng petitioner na sumailalim ang presidente sa hair follicle drug test sa doktor o clinic ng kanilang pipiliin. Nararapat din nila na ilabas ang tunay at kumpletong resulta ng medical report ng naturang eksaminasyon dahil bilang Pangulo ng Bansa ay may karapatan nila ang publiko na malaman ang kanyang kalusugan base na rin sa nakasaad sa Saligang Batas ng Pilipinas. Hataw Balita ngayon. Iginit ng isang maestrado ng Korte Suprema na nararapat nang matanggal ang unprogrammed appropriation sa pagsasabatas ng General Appropriations Act. Ayon kay Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando, ito ay dahil sa maaaring panganib na maidulot nito sa korupsyon. Samantala, inusisa naman ng mga maestrado si Solicitor General Darlene Marie Berberabe patungkol sa kapangyarihan ng Budget Secretary na maglabas ng pondo.
Senado. Si Benedict Samson humahataw. Patuloy na inuusisan ng Korte Suprema ang mga petisyon kaugnay ng 2024 hanggang 2026 national budget. Sa ikalawang oral argument sa Supreme Court kahapon, ipinunto sa interpellation ang panganib na dala ng Unprogrammed Appropriations o UA. Sa ginawang interpellation o pagtatanong ng maestrado, sumalang si Solicitor General Darlene Berberabe bilang abogado ng Pilipinas. Sa pananaw ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, labag sa saligang batas ang pagkakaroon ng Unprogrammed Appropriations. I have an acronym for Unprogrammed Appropriations, IHUAS. For me, they stand for I hate unprogrammed appropriations. And I've already said so in my separate and carrying and dissenting opinion in the Pimentel case there, where, among others, I bluntly said and wrote, among others, that unprogrammed appropriations in any form are unconstitutional. Kaya naman para sa maestrado, mas mainam kung tatanggalin na lang ang UA sa General Appropriations Act o GAA. Hindi rin natatapos sa Article 6, Section 25, Paragraph 5. In the GAA itself, you have provisions for contingency funds, hindi po ba? Yes, Your Honor. So, klarong-klaro po sa atin na ang constitutional mechanisms for budgetary responsiveness are there. We don't need UAs, Madam Solgen, because they are too risky for me. They are so risky and heavy na hindi sila makakasya sa isang maleta. They need to be encased in several maletas. Sa interpellation naman ni Associate Justice Alfredo Benjamin Caguiwa, binusisi naman ito ang proseso ng paghahain ng supplemental budget upang maiwasan na ang unprogrammed appropriations. Everybody, I keep hearing on the news that everybody says, why don't we just file a supplemental budget? How long does a supplemental budget take? It will go through the same process as the General Appropriations Act. Your And in your experience, how many months will this take? Maybe 3 to... Your Honor, we sampled special appropriation laws. The average, I think, is 50 days. It can also it can be longer, but the average that we got was like 50 days, and it goes through the legislature. 50. That includes already deliberations in Congress? Yes, Your Honor. So 2 months? On average. Samantala, inusisa naman ni Senior Associate Justice Marvic Leonen ang patungkol sa kapangyarihan ng Department of Budget and Management o DBM Secretary sa pag-aproba ng Special Allotment Release Order o SARO para makapaglabas ng pondo. Depensa ng Solgen, hindi na ito nangangailangan ng pirma ng Pangulo. So it is your position that under the law, the GAA, the buck stops with the DBM, the President need not approve the SAROs, correct? Correct, Your Honor. In other words, the DBM Secretary is no longer alter ego of the President. The DBM Secretary is co-equal with the President. Or is that a mistaken assumption? What I could say is that the GAA has authorized the DBM or designated the DBM Secretary to be the one to perform this responsibility. Muli namang ipagpapatuloy ng Korte Suprema sa June 2, June 9 at June 16 ng alas 9:30 ng umaga ang oral arguments para sa pagtalakay sa kinikwestyong probisyon ng mga nakaraang national budget. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Pinalalahanan ng Civil Service Commission ang lahat ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno na magsumite ng kanilang Statements of Assets and Liabilities o SALN bago o hanggang sa April 30. Sa ilalim ng Republic Act No. 6713, required ang lahat ng mga nasa government institutions na mag-file ng kanilang SALN para sa transparency at integrity upang protektahan ang tiwala ng taong bayan. Ayon sa CSC, sa bawat paghahain ng SALN, ipinapakita nito ang pagiging totoo ng mga lingkod bayan ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Hataw Balita Ngayon! Mas lalo pang tatatag ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines dahil sa patuloy na hakbang ng China sa West Philippine Sea. Sa kabila nito, nilinaw ng militar na hindi sila nababahala sa mga babala ng Beijing kaugnay ng balikatan exercises. May hataw na balita si Ryan Lacanlale.
Sa halip na mabahala, ginagamit ng Armed Forces of the Philippines ang mga kilos ng China sa West Philippine Sea para lalong palakasin ang kanilang kakayahan na ipagtanggol ang bansa. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng AFP sa isyu ng West Philippine Sea, handa ang militar sa anumang posibleng pag-igting ng tensyon sa ating karagatan, lalo na sa mga aksyon ng China kasunod ng balikatan exercise. What I would like to say is your AFP is prepared for any escalation, for any eventuality. We have the appropriate contingency plans in place. Dagdag pa ng AFP, napatunayan na nila sa mga nakaraang insidente na kaya nilang harapin ang mga hamon sa karagatan. Sa kabila ng mga aksyon ng China, mas bumibilis din ang modernisasyon ng militar. Kabilang dito ang paglipat ng focus mula sa internal security patungo sa depensa ng teritoryo at pagpapatupad ng mga programa gaya ng Re-Horizon 3. Yung ginagawa ng China sa West Philippine Sea, lalo nila pinapatibay yung AFP. It's because of this that the government has now a policy of shifting from ISO to external defense. It's because of this that we have a Re-Horizon 3. It's because of this that we have a CADC. Binigyang diin naman ng AFP na may karapatan ng Pilipinas bilang isang malayang bansa na makipagtulungan sa mga kaalyado gaya ng United States at Japan para sa sariling seguridad. Tugon ito sa babala ng China na maaaring mag-backfire ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga kaalyado nito gaya ng balikatan. Ayon kay Rear Admiral Trinidad, ang balikatan exercises at iba pang military exercises ay para sa pagpapalakas ng kakayahan ng AFP at hindi nakatuon laban sa anumang bansa. Paliwanag niya, layunin nito na mas maihanda ang sandataang lakas at maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Binigyang diin rin ng opisyal na hindi ang Pilipinas ang nagdudulot ng tensyon sa rehiyon, kundi ang mga hakbang ng China na labag sa international law, kabilang ang iligal na presensya at mga agresyong ginagawa nito. We are not disrupting the peace in the region. On the other hand, the constant war rhetoric of the Chinese Communist Party, their rapid military build-up, and their illegal presence, coercive, aggressive actions, and deceptive messaging have been the reasons for instability in the region. Samantala, tiwala ang AFP na hindi maaapektuhan ang sitwasyon sa West Philippine Sea ng tensyon sa Gulf region. Katunayan, natuloy ang balikatan exercises na may pinakamaraming aktibidad at lumahok. The mere fact na natuloy ang balikatan, it is the most diverse, the most highest number of activities and attendees. Ito ay nagpapatunay lamang na walang effect sa parte ng mundong ito ang gulo sa Middle East. It is a regional conflict. Activities in the West Philippine Sea, in the Indo-Pacific region will continue under the AFP and DND. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Itinalaga na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Mel Senen Sarmiento bilang bagong Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Papalitan niya si dating Secretary Carlito Galvez Jr. na nag-resign sa kanyang pwesto. Si Sarmiento ay dating nagsilbi bilang Mayor at Vice Mayor ng Calbayog City sa Samar. Nahalal din siya bilang Congressman ng unang distrito ng Samar mula 2010 hanggang 2015 at dati ring tumayong Secretary General ng Liberal Party. Hataw Balita Ngayon. Inihayag ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na hindi siya kakandidato sa darating na 2028 national elections. Sa isang radio interview, sinabi ni Robredo na sure o sigurado siya sa kanyang sarili na hindi siya magiging bahagi ng susunod na national elections at sa halip ay nais niyang muling tumakbo para sa ikalawang termino ng pagiging alkalde ng Naga City. Ayon sa kanya, marami pa siyang trabaho na gustong magawa sa pagiging alkalde. Nauna nang sinabi ng mga kilalang kaalyado na si Mayor Leni Robredo ang kanilang napipisil bilang malakas na pambato ng Partido Liberal sa 2028 national elections. Regional News.
Matapos na maitala ang very unhealthy level ng kalidad ng hangin sa Metro Cebu noong weekend, kahapon, bahagya ng bumuti ang air quality sa syudad. Gayunman, nananatili pa rin itong delikado para sa mga itinuturing na sensitive groups. Si Gladys Tuabi, humahataw. Naobserbahan na kahapon ang unti-unting pagbabago sa kalidad ng hangin sa Metro Cebu. Noong linggo, April 19, umabot sa very unhealthy category ang air quality, kung saan nabalot ang lugar ng makapal na haze. Paliwanag ni Environmental Management Bureau Region 7, Air Quality Specialist Engineer Arthur Kalupig, karaniwang nangyayari ang very unhealthy na kalidad ng hangin dahil sa sobrang init ng panahon, dagdag pa ang emisyon ng usok ng mga sasakyan. Nakakaapekto rin sa pagbaba ng air quality ang construction activities, pati na ang mga nangyayaring sunog sa Metro Cebu. Mostly localized emissions yun ang hinungdan nato, and the condition, no, like temperature, init kayo, ang stillness sa hangin. So munang wala gyud kayo na disperse ang mga pollutants karon. Mula sa nakaraang very unhealthy category, kahapon ay ibinaba na ng EMB7 sa unhealthy for sensitive groups ang air quality sa Metro Cebu. Gayunman, nananatili pa rin itong delikado para sa mga bata at matatanda, lalo na ang merong mga sakit sa puso at respiratory diseases. At para sana tuluyang maibsan ang maruming kalidad ng hangin, ayon sa mga eksperto, makakatulong ang mga pag-ulan upang ma-wash out ang mga pollutants sa hangin. Ang ang makapahawan gyud ana is muna ang if naay constant nga dispersion sa hangin, constant dispersion sa pollutants, magpabilin nga kusog-kusog atong hangin, and hopefully gani unta muuwan kaya ron ma-wash out gyud ang mga pollutants nga nasa hangin. At dahil nananatili pa ring may banta sa kalusugan ang kalidad ng hangin sa Metro Cebu, payo ng mga otoridad sa mga residente na magsuot ng N95 o KN95 face masks na may kakayahang mag-filter o sumala ng nasa 95% ng airborne particles. Pinaalalahanan din ang publiko na umiwas muna sa matataong lugar at sa mga daanang may matinding usok mula sa mga sasakyan. In the context of health, siyempre, di man na ito makita, ma'am. So, ang makita, over time, magsigitag ka ginawa ni, ginawa mo kita. Ginawa mo kita. Di na ito mapilter, masuod sa atong baga, dili lang ni siya kutob sa atong baga ma-deposit, sa iyang kagamay, possible nga mo direct gini siya suod sa atong bloodstream. But, dili sana automatic nga masakit ka. But it will actually increase your chances of getting sick. Nga ba? With chronic exposure. We can actually expect a possible negative health outcome. Related most likely sa respiratory, but not limited to respiratory complication. Sa ngayon ay naka-heightened alert na ang mga ospital sa Cebu Capital upang tiyakin ang kahandaan ng mga pasilidad, maging ng mga health worker sa posibleng pagdami ng mga pasyente na apektado ang kalusugan dahil sa haze. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Cagayan, bunsod ng nararanasang matinding tagtuyot at ang nagpapatuloy na sobrang taas na presyo ng langis na dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Cagayan Vice Governor Manuel Mamba, inaprubahan ng Provincial Board ang deklarasyon alinsunod sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon sa Cagayan PDRRMC, sa ngayon ay umaabot na sa halagang 102.29 billion pesos ang kanilang agricultural damages na nakakaapekto sa libo-libong mga magsasaka sa probinsya. Sa pamamagitan ng state of calamity, may kapangyarihan ng provincial government na gamitin ang kanilang calamity fund para sa relief assistance, gayon din ang restoration ng essential services at rehabilitation efforts. Inaatasan rin ito ang mga lending at financing institutions na palawakin ang kanilang relief measures, kabilang ng moratorium sa loan para sa mga apektado ng krisis. Hataw Balita ngayon.
Siyam na Chinese nationals at 4 na Pilipino ang naaresto matapos madiskubre ng mga otoridad ang 2 iligal na pagawaan ng sigarilyo sa Bacolod City at Bago City, Negros Occidental. Sa magkahiwalay na operasyon kahapon, natunton ng mga law enforcement agencies ang 2 warehouse na ginagamit umano sa iligal na manufacturing ng sigarilyo. Sa Bacolod City, nadiskubre ang isang warehouse na may laman ng mga raw materials para sa paggawa ng sigarilyo na tinatayang umaabot sa mahigit 300 milyong piso ang halaga. Kabilang sa mga nasabat ang menthol, filtered tobacco at mga packaging materials na nakalagay sa libo-libong karton. Sa Bago City naman, nadiskubre sa isang warehouse sa Purok Rosas, Barangay Kalumangan, ang mga loader machines, packaging machines at iba pang kagamitan sa paggawa ng sigarilyo. Hataw Balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, inaalam na ng Philippine Army ang pagkakakilanlan ng 18 miyembro ng New People's Army na nasawi sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental noong Lunes. May Hataw na balita si Alan Manansala. Itinuturing ngayon na malaking accomplishment ng Philippine Army ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng Northern Negros Front Committee Rehiyon Negros sa Barangay Salaman, Toboso, Negros Occidental nitong nakaraang April 19. Sa inilabas na press statement ng Hukbong Katihan ng Pilipinas, sinabi ni Lieutenant General Antonio Navarrete na nakikiramay ang Philippine Army sa mga pamilya ng mga nasawing miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG dahil sa nangyaring operasyon. Aniya, nakalulungkot na ang mga nasawing miyembro ay nabiktima rin ng panlilinlang sa mga mahihinang sektor. Pinuri niya ang mga tropang operatiba ng 79th Infantry Battalion dahil sa kanilang matatag na pagganap sa misyon at dedikasyon sa tungkulin. Gayunman, sinabi ni Captain Jesse June Ibalan, Chief ng Public Affairs Office ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, na ongoing na ang ginagawang pagbeberipika ng 79th IB sa mga pagkakakilanlan ng mga nasawing NPA. Sa ngayon, sir, with the help ng SOCO, sir, natin, ongoing din yung identification ng other casualty noon sa encounter, sir, na sa part ng People's Army, sir. May kumalat din umanong impormasyon na ang 3 sa mga nasawing rebelde ay pawang mga estudyante mula sa isang kilalang universidad sa Metro Manila. Gayunman, hindi pa rin ito kinumpirma ng militar. Wala pa kaming natatanggap, sir, information about dyan, sir. And antayin na lang natin, sir, yung actually, yung kaya kami rin actually dito sa 3rd Infantry Division, sir, sa 3rd IPAW. We are waiting dun sa result ng identification ng mga naging casualty, sir, kasama nitong si Roger Fabillar. Hindi rin tinukoy ng pamunuan ng 3rd ID kung may foreign national sa mga nasawi. Gayunman, tiniyak ng mga ito na walang sibilyan na nadamay sa engkwentro. Samantala, nagpaabot na ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Negros Island Region sa mga pamilyang apektado ng armed conflict sa bayan ng Toboso. Alan Manansala, Humahataw sa Balita ngayon. Ninakaw ang mga importanteng kable na ginagamit ng Ligao Observatory Station sa Albay. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang mga ito ay ginagamit sa monitoring ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Dagdag pa ng PHIVOLCS, nadiskubre na nawawala ang mga kable habang nagsasagawa ng routine maintenance activity ang mga tauhan ng Mayon Observatory. Kasama sa mga tinangay ng kawatan ng 6 na metro ng solar cables, 3 metro ng battery cables at iba pang mahalagang kable na ginagamit sa monitoring ng Mount Mayon. Nananawagan naman ang PHIVOLCS na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang sinumang may impormasyon hinggil sa mga suspect na nasa likod ng naturang pagnanakaw. Hataw Balita ngayon. Sumiklab ang sunog kagabi sa bahagi ng Sierra Madre sa parte ng Kalayaan, Laguna.
Sinasabing nagsimula ang sunog pasado alas 8 kagabi, April 21, 2026. Agad namang responde ang mga fire volunteer para mapula ang apoy. Idineklara itong fire under control bandang alas 10 kagabi. Kinakailangan naman na magpatupad ng emergency power interruption sa buong bayan ng Kalayaan na tumagal ng nasa 15 minuto. Ito'y dahil kinakailangan na ilipat ang feeder sa Pakil Substation at maagapan ng mas mahabang power interruption sakaling may madamay na linya ng kuryente sa kabundukan. Hataw Balita ngayon. Oh, tara na. Alamin na natin ang latest sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Nasa Blumentritt Market ang ating kasama na si Joy Rabina live. Live report. Yes, Joy, magandang umaga sa iyo. At magkano ang presyohan ng isda dyan sa Blumentritt Market, Joy? Morning sa ating mga kasambahay. Price check muna tayo mula dito sa Blumentritt Market, Manila. At ayon nga sa mga nakapanayam natin dito kanina na nagbebenta ng isda ay bahagyang sumipa ang presyo ng isda. At heto na ang mabilisang budget guide natin ngayong araw. Dumiretso na tayo sa fish section. Umaabot mulong 130 pesos hanggang 190 pesos ang presyo ng bangus. Samantala, nasa 80 pesos hanggang 110 pesos ang kilo ng tilapia. Nasa 120 pesos naman hanggang 160 pesos ang kada kilo ng galunggong. At nasa 130 pesos ang bawat kilo ng tamban. Samantala, nasa 380 pesos naman ang pampano. Samantala, para naman mabigyan ng balanseng nutrisyon, silipin natin ang mga gulay. Ang kamatis ay umaabot ng 60 pesos kada kilo. Nasa 80 naman ang sibuyas at nasa 130 pesos ang bawang. Nasa 90 pesos naman ang ampalaya at 80 naman ang kada kilo ng labanos. Nasa 55 pesos naman ang sayote habang ang repolyo ay nasa 40 pesos kada kilo. Nasa 70 naman po ang talong at nasa 20 per tali ang kangkong. Ang pechay ay maabot ng 80 pesos per kilo. Sa mixed vegetables naman natin na pang chop suey ay umaabot ng 70 pesos kada balot. At nasa 60 pesos per kilo naman ang mixed vegetables na pang pakbet. Kung nais nyo naman ang dagdag protina para sa araw ng trabaho, ang pork asim, pork pige at pork chop ay parehong nasa 320 pesos ang kada kilo. Nasa 369 pesos naman ang liempo. Samantala, nasa 350 pesos naman ang kada kilo ng lomo. At sa ating poultry prices, umaabot ng 170 pesos ang quarter legs at nasa 175 pesos naman ang drumsticks. Nasa 165 pesos naman ang whole dressed chicken. Ayan, at bigyan po natin ng daan upang pasalamatan ang mga mothers at marshals na tumulong po sa atin dito sa Blumentritt Market. At gusto ko po lang shout out ang mga vendors po natin dito, ang mga nakatuwang at mga nakasama po natin dito sa Blumentritt Market, Manila. Maraming salamat po. Balik po sa inyo sa studio. Yan sa Blumentritt Market. Joy Rabina at ang kanyang mga kasama, Judren at Jose Ibanez, sa inyo pong lahat. Maraming salamat mula dyan sa Blumentritt Market, Manila. Magandang umaga po. Weather News. Samantala, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules, April 22, 2026. Panoorin po natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, April 22, 2026. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At patuloy ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko dito sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ito rin po yung dahilan kung bakit yung buong bansa natin ay nakakaranas ng mainit at maalinsangan na panahon.
Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan po natin patuloy tayong makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon. Mababa naman ang tsansa ng mga malawakang pag-ulan. Kung meron man tayong pag-ulan ay isolated lamang po ito o kaya mga panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 34 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan ng 25 to 36 degrees Celsius. Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius. Para dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, asahan natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin. Mababa din ang tsansa ng mga pag-ulan, kung meron man po isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Yun din po, asahan din po natin ang mainit at maalinsangan na tanghali hanggang hapon. Agwat ng temperatura para sa Puerto Princesa at Calayan Islands, 25 to 33 degrees Celsius. Dito sa Iloilo at Cebu, asahan natin at 26 to 32 degrees Celsius. For Tacloban at Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius. At Davao, 25 to 34 degrees Celsius. Para naman sa ating heat index na nilabas kahapon, dito sa Metro Manila nakapagtala tayo ng 38 degrees Celsius. Para naman sa ating pinakamataas na initala kahapon, dito ito sa may Apari, Cagayan at San Jose Occidental, Mindoro with 42 degrees Celsius. Para naman sa forecast nating heat index ngayong araw dito sa Metro Manila, inaasahan natin ang 37 to 38 degrees Celsius at dito pa rin naman ang pinakamainit na posible sa may Apari, Cagayan with 42 degrees Celsius. Patuloy po natin pinapaalalahanan ng ating mga kababayan dahil yung matinding exposure po sa init ay meron pong risk sa ating kalusugan. Iwasan po natin lumabas ng tanghali hanggang hapon, pero kung hindi po natin may iwasan ay magdala po tayo ng pananggalang sa init, magsuot po tayo ng light-colored shirts at uminom po tayo ng maraming tubig. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:38 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:11 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Chinel Dominguez. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon. Bago tayo magpaalam, narito ang mga balitang aabangan mamaya. Mga aabangang balita. Impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, ipagpapatuloy ng House Committee on Justice ngayong araw. Anti-Money Laundering Council at dating Senator Antonio Trillanes haharap sa investigasyon. Hataw Balita ngayon. Desisyon ng International Criminal Court hinggil sa pagkwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas na katakdang ilabas ngayong araw. Hataw Balita ngayon. 14 days ceasefire sa pagitan ng US, Israel at Iran magtatapos na. Development sa usapan ng mga bansa tutukan. Hataw Balita ngayon. At programa para sa maayos at disiplinadong Metro Manila ilulunsad mamaya ng MMDA. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Santiago Kapitulo 1 talatang 19. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-22 sa buwan ng Abril 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong.
Sa ngalan ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng lahat ng ating correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Danis. Maraming salamat, Joanne Nano, ang ating EP, and of course sa inyong lahat, Christian, and of course dito naman, kasama ko si Carl, si Piolo, and Races at Aljan. Kasama natin sa IT, thank you very much. At dito po si UNTV at UNTV, Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Stand by po, susunod na ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.